Magandang araw po o magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman, ako'y walang agam-agam. Tugon, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Tugon, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat
may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan at sa harapan ng lahat." Ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon kay Ferdi Baichong Parino, sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo na maging handa. Saan? Hindi sa seguridad na madaming pera o handa sa pinansyal, kundi handa tayo sa ating espiritual. Kapag tayo ay handa, nangangahulugan na tayo ay wala sa kadiliman. Mayroon tayong kapanatagan ng loob, anuman ang mangyari bukas, sa makalawa o sa susunod na mga buwan. Kung ikaw man ay may ginagawa pang kasamaan ngayon, ay hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mong magsisi, humingi ng kapatawaran sa Ama at sikapin matalikuran ang masasamang gawi tulad ng paninirang puri, katakawan sa kayamanan, inggit, kahalayan, pagnanasa sa hindi mo pag-aari, at sikapin araw-araw na makatulong sa iba. Sa gayon ay magkakaroon tayo ng relasyon kay Jesus. Relasyon na magbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam, walang agam-agam at wagas na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Sa ating ebanghelyo, nilinis ni Jesus ang isang lalaking inaalihan ng demonyo. Dasalin din natin kay Jesus na alisin ang demonyo sa ating katawan. Hilingin natin na sakluban tayo ng Espiritu Santo na ating magiging gabay sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Kaya tayong linisin ni Jesus kung ibig din natin. Kinalulugdan ng Diyos ang isang taong masama na nagbabalik loob sa Kanya. Maalalang iniwan ng mabuting pastol ang 99 na tupa para hanapin ang isang nawawala. At nang ito ay matagpuan niya at maibalik sa kanyang kawan, ay ipinagbunyi niya ito. Lahat tayo ay mahal na mahal ni Jesus. Tandaan natin ito. Kung may nangyari man sa iyong hindi maganda, ay hindi yan parusa. Iyan ay resulta ng iyong mga desisyon sa buhay. Ngayon, kung ang lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kailan may hindi ka mapapahamak. Hindi iyon hahayaan ni Jesus mangyari. Sapagkat kapag ikaw ay nasa panig niya, manalig ka lamang
at sundin ang kalooban niya at hindi ka na mababalisa sapagkat kakampi mo ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa may pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. Amen.